Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, share ko sa inyo ang current presyo ng GPUs, RAM at SSD na rin. Titingnan natin ang current pricing ng mga parts na yan at kung alin ang may sense bilhin base sa presyo ngayon. Ang focus dito ay simple lang, alin ang worth it at alin ang hindi na practical sa kasulukuyang listings. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this! Simulan natin sa AMD GPUs. Ang RX 6600 hanggang 7800 XT ay halos walang pagbabago sa market. Ang RX 6600 ay hindi na worth it dahil wala nang new listings at yung mga used units na lumalabas ay overpriced na rin. Ang RX 7600 ay meron pang ilang listings pero overpriced. Huwag niyong bibilin yon. Ang RX 7700 XT at RX 7800 XT ay hindi na rin available sa market kaya hindi na sila realistic options para sa new builds. Ngayon, ang RX 9060 XT 8GB ay nasa around 23,6604 pesos. Sa ganitong presyo, hindi siya worth it dahil 8GB lang ang VRAM. Masyadong mataas ang presyo na yan para sa 8GB. Huwag niyong bibilin to. Ngayon, ang RX 9060 XT 16GB naman ay 30,000 pesos na ngayon. Kung ako ang tatanungin mo, pwede na sa akin to. Pero masasabihin ko lang sa inyo ilang beses ko lang nakita tong 25,000 noong mga nakaraang buwan. Try mong maghintay ng Lazada like 77, 88, 99. Tingnan mo kung ang presyo nito ay mas mababa pa sa 30k. Tapos yun, recommended ko to at around 25k. Sunod naman ang RX 9070 XT 16GB. Nasa around 57,000 pesos ngayon. Hindi siya worth it, obviously. Hindi naman ito ang pinakamabilis at pinaka-top tier na GPU. So, worthless kung ito ang bibilin mo. Kung gusto mo ikaw ang pinakamabilis, pinakamaganda, bumili ka ng 5090. At kung gusto mo naman ng 16GB na VRAM, yung 9060 XT na lang ang bilhin mo. Kasi tinan mo naman ang presyo, 57,000. Tapos yung 9060 XT 16GB, 30,000 lang. Mataas din yung 30,000. Pero, mas mataas yung 57,000. So, mag-move naman tayo sa bagong GPU ngayon, ang RX 9070 GRE, na nasa around 42,000 pesos. 12GB lang to ha. Sa current pricing, hindi siya worth it, hindi siya sulit, basura. Huwag niyong bibilin to. Sa Intel side naman, ang Arc B580 12GB ay hindi na available sa market, kaya wala na siyang presence sa current GPU lineup natin. Sa Nvidia side naman, ang RTX 3050 6GB ay nasa around 12,670 pesos ngayon. Tumaas siya kumpara sa dati niyang 11k range. Pwede pa rin siya sa low setting gaming pero mas okay maghintay ng sale para bumaba malapit sa 10k bago maging reasonable ang value nito. Pero kung ako tatanungin mo, malaki ang tsansa na mapapaabot sa 10,000 pesos to pag nagkaroon ng sale. Pwede na to, pero masasabi ko lang sa iyo, hindi ko recommended ang mga 6GB na GPU ngayon. Ang daing problema sa mga GPU mababa sa 8GB. Actually, ang 8GB din, marami din problema, pero ang mahal ng 16GB eh. So, move on naman tayo sa RTX 3060 12GB. Sold out na sa Lazada, wala ka na makikita. Ngayon, ang RTX 5050 8GB ay nasa around 17,642 pesos ngayon. Pero nung isang linggo lang, dyan siya shop na yan, ang Gmarket Korea na yan. 15,000 lang yan dyan, wala pang masyadong bumibili. Pero ngayon, chinek ko, naging 17,000. So, tinaas nila ang presyo. Maganda tong RTX 5050 kung nasa around 15,000 lang. Tapos gagamitan mo pa ng voucher. So, makukuha mo around 13,500. Napakagandang deal nun. Ang susunod na GPU naman natin ay ang RTX 5060 8GB. Nasa around 20,500 pesos ngayon. Bumaba siya kumpara sa dating 23k ng mga nakaraang buwan. Pero overall, weak value pa rin to. Hindi magandang GPU. Ang RTX 5060 Ti 16GB naman ay nasa around 40,000 pesos na ngayon. Dati nasa around 29k lang to. Pero tumaas ng malaki ang presyo. Sa ganitong level, hindi na siya recommended dahil sa sobrang mahal na pricing. Isa rin sa mga dahilan ng pagtaas ng GPU, sabihin ko lang sa inyo, ay yung mga limitadong supply, hindi na gumagawa na ang Nvidia ng GPUs. Kaya unti-unting tumataas ang presyo habang kakaunti ang available stock. Hindi dahil sa, ang daming bumibili ng GPU nito, taas ang presyo. Hindi po ganon. Tumataas po ang presyo niyan kasi po hindi po gumagawa na ng GPU ang Nvidia. Puro na pupunta na sa data centers, sa AI. Kaya pataas na ng pataas ang mga presyo ng mga GPU kasi walang gumagawa ng GPU eh.
Ngayon, punta naman tayo sa RAM. Ang DDR4 8GB ay nasa around 2,200 pesos para sa 2,133 megatransfers variant. Okay na yan, bumaba na ulit ang DDR4 prices kaya mas reasonable na ulit ito para sa budget builds kahit basic lang ang performance. Pero hindi ko recommended ang presyo nito. Kailangan maintayin natin bumaba to around 1,000 pesos. Pero kung desperado ka, pwede na yan. Kasi nung mga nakaraang buwan, ay 3,500 ang isang 8GB na DDR4. Eh, ang laki ng binaba niyan. So, move on naman tayo sa DDR5 8GB. Ngayon, nasa 6,300 pesos na yan. Tumaas ito kumpara noong nakaraang buwan na nasa around 5,200 pesos. Mas mahal ngayon ang DDR5. Pero ito pa rin ang mas future-ready option kung bagong build ang target. Pero hindi ko bibili yan. Pero gagawa tayo ng build na gamit ang DDR5 para lang makagawa tayo ng build. Pero inuulit ko lang sa inyo, hindi ko recommended ang presyo ng DDR5 8GB ngayon. Sobrang taas nito kumpara sa kayang gawin yan. Hindi yan maganda. Ang bagal niyan, kokonti ang capacity. Pag may Windows 11 ka, halos yung buong Windows 11 mo 7GB na ang kinukuha. So 1GB lang pwede mong paglaruan. Ano yun? Tapos sasabihin mo, bibili ka ng dalawa eh. 12,000 plus ang babayaran mo para sa 16GB. Anyway, ang recommended GPU natin ngayong month ay ang RTX 5050. Mataas ang presyo nito ng mga nakarang buwan, umaabot ng 20,000. Pero ngayong buwan na to, nakita ko to ng 15,000 lowest. Pero sa video natin ngayon, nakita ko yung 17,000. So, pwede na yan. Gamitan nyo na lang ng vouchers at coins kung pwede. Para hindi masyadong masakit sa loob. Okay din sa akin yung 9060 XT 16GB kung at least mapapalapit mo sa 25,000. 28,000, sige pwede na yun. Pero kung budget ka, bantayan mo yung 3050 6GB, baka makita mo ng 10,000 yun. Pwede na yun, mahirap ang buhay eh. So ayan, kung may mga tanong kayo sa mga parts na pinakita ko sa inyo, comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.